Hindi ko na kaya, Sir Miguel. Suko na ako. Ang sigaw ng ika-6 na yaya ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinundan niyo ng malakas na kalabog ng pinto. Isang tunog na nagsara, hindi lang sa isang silid, kundi pati na rin sa natitirang pasensya ni Miguel Imperial. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang mamahaling Italian suit na suot niya mula pa kaninang umaga ay lukot na at ang kurbata niya ay bahagyang lumuwag na, tila sinasakal siya. At muli, narinig niya ito, ang yak. Isang iyak na walang tigil, matinis, at puno ng isang pangangailangang hindi kayang bilhin ng pera. Ang yak ng kanyang sariling anak, si Angelo. Para itong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang sentido, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. CEO, bilyonaryo, isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng korporasyon. Pero sa loob ng mansyon na ito, sa harap ng isang sanggol na wala pang 1 taon, isa lang siyang ordinaryong lalaking talunan. Binitbit niya ang kanyang anak mula sa kuna. Mainit ang munting katawan nito, nanginginig sa bawat hagulgol. Sinubukan niyang ihele ito, maglakad-lakad sa sahig na gawa sa marmol, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na nagkakahalaga ng $1,000,000. Walang silbi. Walang silbi ang lahat ng ito. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Pero ang nararamdaman lang niya ay ang nakabibinging kawalan. Ang kawalan ng kanyang asawa. Ang kawalan ng kapayapaan. 6 na propesyonal na yaya. May mga sertipiko, may mga karanasan mula sa mga kilalang pamilya. Lahat sila ay sumuko. Lahat sila ay umalis na may parehong sinasabi. Ibang klase umiyak ang anak ninyo, sir. Parang may dinaramdam na malalim. Isang malalim na kalungkutan. Paano magkakaroon ng ganoong kalungkutan ang isang sanggol na wala pang nalalaman sa mundo? O baka naman, nararamdaman nito ang kalungkutan niya? Napahinto siya sa harap ng isang malaking salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking pagod na may namumuo ng mga guhit sa noo, karga, ang isang umiiyak na sanggol. Ito ba ang Miguel Imperial na kinikilala ng lahat? Ang taong kayang kontrolin ang takbo ng stock market pero hindi kayang patahanin ang sarili niyang anak? Isang kahihiyan. Sir, pasensya na po sa abala. Isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya. Nakatayo sa di kalayuan ng bago nilang kasambahay. Si Lina. Nagsimula lang ito kahapon. Nakayuko ito. Suot ang simpleng uniforme. Ang mga kamay ay magkasalikop sa harap na tila nahiya. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Bakas sa boses ang inis. Wala siyang panahon para dito. Narinig ko po ang yak ni Sir Angelo. Sabi nito. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Kung papayagan po ninyo, sir, baka po pwede kong subukan. Natawa si Miguel ng mapakla. 6 na eksperto ang sumuko, miss. Anong pangalan mo ulit? Lina po, sir. 6 na eksperto, Lina. Anong magagawa ng isang katulong na hindi nila nagawa? Sa halip na masaktan, dahan-dahang nag-angat ng mukha si Lina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang takot o pagkahiya. Ang nakita niya ay isang kakaibang kalmado, isang uri ng pag-unawa na tila tumagos sa kanyang pagkatao. Wala naman pong mawawala kung susubukan, sir. Dahil sa pagod at desperasyon, wala nang nagawa si Miguel. Dahan-dahan niyang inabot si Angelo kay Lina. At doon, nasaksihan niya ang isang milagro. Sa sandaling lumipat si Angelo sa mga braso ni Lina, tila may nagbago. Hindi agad ito tumahan, pero ang pag-iyak nito ay nabawasan ng bagsik. Inayos ni Lina ang pagkarga sa sanggol, idinuyan ito ng marahan, at inilapit sa kanyang dibdib. At pagkatapos, kumanta siya. Hindi ito isang kantang pambata,
na maririnig sa telebisyon. Isa itong himig na simple, luma, at puno ng pamilyar na kalungkutan. Isang oyaye na tila nagmula pa sa mga ninuno, dala-dala ang mga kwento ng gabi at mga pangarap. Ang boses ni Lina ay hindi perpekto, pero meron itong init. Mayroon itong isang bagay na hindi maipaliwanag ni Miguel. Unti-unti, ang pag-iyak ni Angelo ay naging mahinang hikbi. Ang mga maliliit nitong kamay na kanina'y nakakuyom sa galit ay dahan-dahang nag-relax. Ipinikit nito ang mga mata at pagkatapos ng ilang sandali, ang tanging maririnig na lang ay ang malalim at payapa nitong paghinga. Nakatulog na ito. Nakatayo si Miguel, hindi makagalaw. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, narinig niya ulit ang katahimikan sa loob ng kanyang bahay. Isang katahimikang matamis at nakagiginhawa. Pinagmasdan niya si Lina. Nakatayo ito sa ilalim ng malumanay na ilaw mula sa isang lampshade. Karga pa rin si Angelo na mahimbing nang natutulog sa kanyang dibdib. Walang espesyal sa itsura nito. Isang simpleng babae na may simpleng ayos. Pero sa mga sandaling iyon, sa paraan ng pagheli niya sa bata, sa himig na nanatili sa hangin, mayroon siyang nakitang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang kapangyarihan na wala sa lahat ng mga yaya na dumaan sa bahay na ito. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng agham o ng anumang libro tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ito ay puro, totoo. Dahan-dahan na parang bawat galaw ay isang dasal, lumapit si Lina sa kuna. Maingat niyang inilapag si Angelo. Kinumutan niya ito nang maayos at hinaplos ang malambot na buhok nito bago marahang tumayo. Pagkatapos, tumalikod siya at akmang tahimik na lalabas ng silid, pabalik sa anino, kung saan siya nararapat bilang isang kasambahay. Pero hindi siya makapapayag. Hindi pwedeng matapos na lang ng ganoon. Lina? Mahina lang ang pagkakabigkas niya sa pangalan nito, pero sapat na para mapahinto ito sa paglalakad. Hindi ito lumingon, nanatili lang itong nakatalikod. Nilapitan siya ni Miguel. Ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Nakikita niya ang bahagyang paggalaw ng mga balikat nito na tila nagpipigil ito ng hininga. Ang babaeng ito na ilang minuto lang ang nakalipas ay kayang-kayang kontrolin ang sitwasyon, ay muling bumalik sa pagiging isang mahiyain at halos hindi nakikitang empleyado. Nakatitig siya sa likod ng babaeng naghatid ng himala sa kanyang magulong mundo. Ang babaeng nagpatahimik sa unos na 6 na propesyonal ang sinukuan. Sa boses na puno ng pagtataka, pagdududa, at isang hindi maipaliwanag na pag-asa, ibinulong niya ang tanong na biglang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino ka? Ang tanong ni Sir Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin kagabi, kahit pa matagal na siyang umalis sa silid. Sino ka? Sino nga ba siya? Siya si Lina Reyes, isang babae na tumatakbo mula sa sarili niyang anino, isang ina na, hindi na isang ina, isang aplikante na nagpapasalamat sa pagkakataon na magtrabaho bilang isang simpleng kasambahay. Sa isang lugar na inaasahan niyang sapat na ang lawak para maitago ang kanyang sarili. Pero ngayon, dahil sa isang oyayi, dahil sa pagod ng isang ama, at sa iyak ng isang sanggol, tila nag-iba ang lahat. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay tila isang bagong tuklas na yaman. Paggising ni Lina, ang unang pumasok sa isip niya ay si Angelo. Dahan-dahan siyang pumasok sa nursery. Natutulog pa rin ito nang mahimbing. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lina. Isang ngiti na matagal na niyang hindi naramdaman. Sinimulan niyang ayusin ang silid. Inilagay niya sa tamang lalagyan ang mga mamahaling laruan. Tinupi ang maliliit na damit. Habang nagpupunas ng isang side table, nahagip ng kanyang mata ang isang silver picture frame.
Nakatitig dito ang larawan ng isang napakagandang babae, ang yumaong asawa ni Sir Miguel. Nakangiti ito, isang nangiting perpekto at puno ng buhay. Ang uri ng babae na nababagay sa magandang bahay na ito sa isang lalaking tulad ni Sir Miguel. Naramdaman ni Lina ang isang kirot. Hindi ito inggit. Ito ay isang uri ng kalungkutan para sa kanilang lahat. Para sa sanggol na hindi makikilala ang kanyang ina. Para sa lalaking nawalan ng kabiyak. Aalagaan ko po siya. Mahinang bulong niya sa larawan na tila isang pangako. Ang aga mo naman yata? Isang boses, matamis pero may pait, ang biglang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatalon sa gulat si Lina at napaharap sa pinto. Nakatayo doon si Ma'am Clara Montesillo, ang pinsan ng yumaong ginang. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Dala-dala ang ilang paper bags na may pangalan ng mamahaling brand. Ang bawat kilos nito ay nagsusumigaw ng karangyaan at kumpiyansa. Ma'am Clara, magandang umaga po. Nautal na bati ni Lina. Agad na yumuko. Good morning, sagot nito, pumasok sa silid at inilapag ang mga pinamili sa tabi ng kuna. I brought some new things for my pamangkin, imported from France. Tumingin ito kay Lina mula ulo hanggang paa. Ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Narinig ko ang nangyari kagabi. Isang himala, hindi ba? Ang 6 na profesional ay sumuko, pero ikaw, isang simpleng kasambahay lang, ay nagtagumpay. Sabihin mo sa akin, anong mahika ang ginamit mo? Naramdaman ni Lina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Wala po ma'am, kumanta lang po ako. Kumanta? Ulit ni Clara, na parang isang salitang hindi ka pani-paniwala. Well, babies can be unpredictable. Minsan, ang kailangan lang nila ay isang bagong mukha. Let's just hope na magtuloy-tuloy ang iyong swerte. Ang salitang swerte ay binitawan nito na may diin, na tila isang insulto. Pagkatapos ay ngumiti ito ng matamis at hinaplos ang pisngi ni Angelo na natutulog pa rin. Buong araw, naramdaman ni Lina ang mga mata ni Clara na nakasunod sa bawat galaw niya. Habang pinapaliguan niya si Angelo, habang pinapadede, habang idinuduyan ito para matulog sa hapon. Palagi itong may komento, palaging may suggestion na tunog utos. Ang bigat sa dibdib ni Lina ay lalong lumala nang mapadaan siya sa kusina para kumuha ng tubig. Narinig niya ang boses ni Clara na kausap ang isa pang katulong. Bantayan mong maigi yang si Lina, sabi nito sa mahinang boses. Hindi ako mapanatag. Mahirap na. Baka may kung anong intensyon. Tandaan mo, siya ay isang hamak na katulong lamang. Hindi siya nararapat sa ganitong klase ng tiwala. Isang hamak na katulong. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lina na parang isang sampal. Napakagatlabi siya at tahimik na bumalik sa silid ni Angelo. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Iyon naman talaga ang posisyon niya, hindi ba? Pero bakit masakit pa rin? Kinagabihan, sabay na dumating si Sir Miguel at si Ma'am Clara mula sa kung saan man sila nanggaling. Pagbukas pa lang ng pinto, ang unang hinanap ng mga mata ni Miguel ay ang direksyon ng nursery. Kamusta si Angelo? Tanong niya. Hindi kay Clara, kundi sa isang katulong na sumalubong. Okay na okay po, sir. Kalaro po ni Lina sa taas, sagot nito. Umakyat si Miguel at sumunod naman si Clara na may pilit na ngiti. Naabutan nila si Lina na nakaupo sa sahig habang si Angelo ay masayang gumagapang palapit sa kanya. Miguel, darling, look at our little angel, sabi ni Clara. Lumuhod at sinubukang buhatin si Angelo. Come to Tita Clara. Ngunit sa sandaling mabuhat siya ni Clara, biglang napasimangot si Angelo. Ang masayang tawa nito ay napalitan ng pag-iyak. Nagpumiglas ito sa mga braso ni Clara. Ang maliliit na kamay ay nakaunat. Naghahanap. Naghahanap kay Lina. Lina, iyak ng bata. Isang salitang hindi pa nito nabibigkas dati.
Lahat sila ay natigilan. Kinuha ni Lina ang bata mula kay Clara at sa isang iglap, tumahan ito. Isinubsob nito ang mukha sa leeg ni Lina na tila doon lang ito ligtas. Nakatayo si Miguel. Nakatingin sa eksena, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pero si Clara, nang mag-angat ng tingin si Lina, sinalubong siya ng mga mata ni Clara. Wala na ang pekeng ng ngiti, wala na ang pagkukunwaring kabaitan. Ang nakita ni Lina sa mga mata nito ay isang bagay na purong-puro at nakakatakot. Isang nag-aapoy na galit at matinding selos. 42/7 ang imahe ni Clara na puno ng galit ang mga mata ay nanatili sa isip ni Miguel kahit kinagabihan, pero mabilis itong napalitan ng ibang alaala. Ang paraan kung paano kumapit si Angelo kay Lina, na tila ito ang kanyang nag-iisang kanlungan sa buong mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon, nakatulog si Miguel ng mahimbing. Walang iyak ng sanggol na gumising sa kanya sa kalaliman ng gabi. Ang tanging narinig niya kinaumagahan ay ang tunog ng sarili niyang payapang paghinga. Kapayapaan. Ito pala ang pakiramdam. Hindi na niya ito halos matandaan. Sa kanyang home office, sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga papeles ng multimilyong pisong kontrata, binuksan ni Miguel ang monitor ng security camera, isang ugali na nagsimula bilang paraan ng pagbabantay, pero ngayon ay naging isang uri ng libangan. Nakita niya sa screen si Lina at si Angelo sa playroom. Hindi lang niya ito binabantayan, kinakausap niya ito. Gumagawa siya ng mga nakakatawang mukha at ang malakas na halakhak ni Angelo ay tila naririnig niya kahit pa nakamute ang audio. Pinapanood niya kung paano nito itinuturo ang mga kulay sa isang picture book. Kung paano nito ipinapalakpak ang mga kamay sa tuwing may nagagawa si Angelo. Hindi ito trabaho para sa kanya. Malinaw na hindi. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Ang babaeng ito ay nagdala ng liwanag sa madilim na mansyon. Kinahapunan, nasa gitna siya ng isang napakatensyonadong board meeting. Ang mga vice-presidente ng kanyang kumpanya ay nag-uulat tungkol sa pagbaba ng stocks. At ang bawat salita nila ay nagdaragdag sa bigat ng kanyang dibdib. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang unang reaksyon niya ay inis. Sino ang maglalakas loob na istorbohin siya sa ganitong oras? Pero nang makita niya ang pangalan sa screen, Lina Reyes, bigla siyang nakaramdam ng kaba. May nangyari ba kay Angelo? Agad niyang binuksan ang mensahe. Hindi na alintana. Ang nagtatakang tingin ng mga kasamahan niya. Sir, pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sabihin, tumubo na po ang unang ngipin ni Angelo. Iyon lang. Isang simpleng text message na may kasamang smiley. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang gilid ng kanyang labi ay kusa na lang umangat at bumuo ng isang ngiti. Isang totoong ngiti na hindi niya naipapakita sa boardroom na ito sa loob ng maraming taon. May magandang balita ba, sir? Tanong ng isang board member. Umiling si Miguel. Pilit na ibinabalik ang kanyang seryosong ekspresyon. Ituloy niyo. Sabi niya, pero ang isip niya ay nasa isang maliit na ngipin na tumubo sa bibig ng kanyang anak. Nang gabing iyon, maaga siyang umuwi. Naabutan niya si Lina sa kusina. Nagtitimpla ng gatas para kay Angelo. Lina? Tawag niya. Nagulat ito at muntik nang mabitawan ng bote. Sir Miguel, magandang gabi po. Akala ko po ay malilate kayo. I canceled my last meeting. Sagot niya, lumapit sa counter. Salamat sa text kanina. Namula ang mga pisngi ni Lina. Naku, pasensya na po talaga kung nakaistorbo ako. Naisip ko lang po na baka gusto ninyong malaman. Gusto ko ngang malaman. Pag-amin ni Miguel. That was the best news I've heard all day. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kutsarita na hinahalo sa bote. Ang hangin ay tila napuno ng isang bagay na hindi nila parehong maintindihan. Isang tensyon na hindi nakakabahala, kundi
nakakakilig. Doon napagdesisyonan ni Miguel ang isang bagay. Hindi niya pwedeng pakawalan ang babaeng ito. Ang kapayapaan na dinala nito sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak ay napakahalaga. Hindi ito mababayaran ng pera, pero gagawin niya ang lahat para manatili ito. Lina, pwede ba tayong mag-usap sa opisina ko? May mahalaga lang akong sasabihin. Ang puso ni Lina ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Tatanggalin na ba siya sa trabaho? May nagawa ba siyang mali? Sumunod siya kay Miguel papasok sa grandiosong opisina nito. Ang mga pader ay puno ng mga libro at mga parangal. Sa gitna ay isang malaking mahogany desk. Umupo si Miguel sa kanyang leather na upuan at itinuro ang silya sa harap niya. Maupo ka. Nanginginig na umupo si Lina. Kumuha si Miguel ng isang folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa lamesa. Dahan-dahan niyang itinulak ito palapit kay Lina. Ano po ito, sir? Buksan mo. Binuksan ni Lina ang folder. Sa loob ay isang formal na dokumento, isang kontrata. Nakita niya ang kanyang pangalan, ang logo ng kumpanya ni Miguel, at isang figura na halos makapagpalaglag sa kanyang panga. Ang sahod. Ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyan niyang tinatanggap. Hindi ko maintindihan, sir. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Mula ngayon, seryosong sabi ni Miguel, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ka na isang kasambahay. I am officially promoting you. You will be Angelo's personal caregiver. Ang tanging responsibilidad mo ay siya. At iyan ang iyong bagong kontrata. Nakatitig lang si Lina sa papel, hindi makapaniwala sa nababasa. Ito ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ito ay isang pagkakataon para sa isang bagong buhay. Nag-angat siya ng tingin kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang maluha sa pasasalamat. Sir, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Maraming salamat po. You earned it, Lina, sabi ni Miguel. Isang bahagyang nangiti ang muling lumitaw sa kanyang labi. You brought peace to this house. Walang katumbas na halaga iyon. Akmang hahawakan na sana ni Lina ang ballpen para pirmahan ang kontrata nang biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Miguel, ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ni Clara ay malamig at matalas na parang yelo. Nakatayo ito sa may pinto. Ang mukha ay hindi maipinta. Ang mga mata nito ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa kontrata, kay Lina, at pabalik kay Miguel. Ang init at pag-asa na naramdaman ni Lina, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Hinarap ni Miguel si Clara, ang mukha niya ay naging kasing tigas ng bato. Clara, this is my house and this is my decision. Lina is staying. Hindi na siya nito tinawag na darling. Ang bawat salita ay may bigat at autoridad. But Miguel, gate ni Clara, ang boses ay nagbabago mula sa pagkabigla patungo sa pagkukunwaring pag-aalala. Isang kasambahay lang siya. How can you trust your son's entire welfare to her? Hindi natin alam kung saan siya galing. Ang alam ko, maring sabi ni Miguel, ay sa loob ng 2 araw na nandito siya. Sa unang pagkakataon ay nakatulog ako ng mahimbing at nakita kong ngumiti ang anak ko. Para sa akin, sapat na yon. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Lina, pirmahan mo na ang kontrata. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang ballpen. Sa ilalim ng nag-aapoy na tingin ni Clara, nilagdaan ko ang dokumento na babago sa aking buhay. Pakiramdam ko ay pumirma ako hindi lang sa isang kontrata, kundi sa isang deklarasyon ng digmaan na hindi ko naman ginusto. Mula ng gabing iyon, sinubukan kong isantabi ang takot na idinulot ni Clara. Itinuon ko ang lahat ng aking oras at atensyon kay Angelo. At sa bawat araw na lumilipas, ang mansyon na dati parang malamig na museo ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Isang hapon, ipinakita sa akin ni Sir Miguel kung paano gamitin ang bagong high-tech na baby monitor na kaya niyang i-access
kahit nasa opisina. Pindutin mo lang itong button para magsalita. Sabi niya. Nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang dibdib ay halos dumikit sa aking balikat. Naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Isang amoy na malinis at napakalalaki. At ito naman, para i-adjust ang camera. Itinuro niya ang screen. Sa pag-abot niya, ang kanyang mga daliri ay dumaplis sa aking kamay. 1,000 boltahe ng kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ko. Agad kong binawi ang aking kamay na parang napaso. Sorry po, nautal kong sabi, hindi makatingin sa kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. It's okay, sabi niya, at sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang bahagyang nangiti sa kanyang labi bago siya mabilis na tumalikod. Ang mga ganitong aksidente ay nagsimulang dumalas. Isang pagtatama ng kamay kapag inaabot niya ang bote ni Angelo. Isang siko na magkakadikit kapag sabay kaming dumungaw sa kuna. Bawat isa ay maliit na kislap ng kuryente na nag-iiwan sa akin ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na saya. Pero habang ang relasyon namin ni Sir Miguel ay unti-unting nagkakaroon ng init, ang paligid ko naman ay unti-unting lumalamig. At ang pinagmumulan ng lamig ay si Ma'am Clara. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang araw, nag-iwan ako ng isang baso ng juice sa mesa sa library habang mabilis kong kinuha si Angelo sa taas. Pagbaba ko, naabutan ko si Clara na nagpupunas ng mga basang papel sa desk ni Sir Miguel. Oh my God, Lina! Anong ginawa mo? Sigaw niya, pero may ngiti sa kanyang labi. Look! Natapon ng juice sa mga kontrata ni Miguel. Sinabi ko na kasing huwag mag-iiwan ng kung ano-ano dito. Pero ma'am, hayaan mo na. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Sabi nito, kinukuha ang mga basang papel. Just be more careful next time, okay? These documents are worth millions. Naiwan akong tulala. Alam na alam kong maingat kong inilapag ang baso, malayo sa mga papel. Ang pinakamatindi ay nangyari noong Biyernes. Naubos ang espesyal na imported formula milk ni Angelo. Alam kong meron pa kaming isang lata sa pantry. Pero pagpunta ko doon, wala ito. Hinalughog ko ang buong kusina, ang buong pantry. Nagsimula na akong mataranta. Si Angelo ay umiiyak na sa gutom. Anong nangyayari? Tanong ni Clara na biglang lumitaw. Ma'am, nawawala po yung huling lata ng gatas ni Angelo. Ano? Sabi nito, nanlalaki ang mga mata. Imposible. Ang kapabayaan mo, Lina. Paano kung magkasakit ang bata? Dumating si Sir Miguel na naalarma sa yak ni Angelo. Ipinaliwanag ni Clara ang sitwasyon at kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Sir Miguel. Ang tiwalang ibinibigay niya sa akin ay tila unti-unting naglalaho. Nang nasa bingit na ako ng pag-iyak, biglang nagsalita si Clara. Wait, let me check one more time. Pumasok siya sa pantry at pagkatapos ng ilang segundo, lumabas siyang dala-dala ang lata ng gatas. Hey, naku Lina, sabi niya na may kasamang iling. Nasa likod lang pala ng mga dilatang sardinas. Sa susunod, maging mas masinop ka naman sa pag-aayos. Ibinigay niya sa akin ang lata. Habang kinukuha ko ito, may isang bagay na kumislap sa sahig, malapit sa paanan ng estante kung saan natagpuan ang gatas. Nang makaalis na sila at habang pinapadede ko na si Angelo, binalikan ko ang lugar na yon. Pinulot ko ang kumikinang na bagay, isang silver na hair clip na may disenyo ng isang maliit na bulaklak na may diamante. Ang paboritong hair clip na palaging suot ni Ma'am Clara. Napatitig ako dito. Biglang luminaw ang lahat. Ang natapong juice, ang nawawalang gatas. Hindi ito aksidente. Hindi ito kapabayaan. Merong isang ahas sa loob ng mansyon na ito. At dahan-dahan, itinitirik nito ang kanyang mga pangil sa akin. Kinuyuyom ni Lina ang malamig na metal ng hair clip sa kanyang palad. Hindi na ito isang simpleng hinala.
Ito ay isang katotohanang lumalatay sa kanyang puso. Hindi siya nag-iisa sa laban-asam na ito. Mayroon siyang kalaban, isang kalaban na nakangiti sa kanyang harapan habang tinutusok siya patalikod. Ang sumunod na mga araw ay naging isang maingat na sayaw. Para kay Lina, bawat galaw ay kinakalkula. Tinitiyak niyang nakasara ang bawat lalagyan, nakalagay sa tamang lugar ang bawat gamit, at laging merong saksi sa bawat kilos niya. Naging anino niya ang ibang mga kasambahay na ikinaiinis naman ni Clara. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa Makati, isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit ang nakikipagkita sa isang lalaking may bigote at suot na salamin. Inabutan ni Clara Montesillo ng isang makapal na brown envelope ang pribadong investigador. Iyan na ang balanse, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng iced tea sa kanyang harapan. Sigurado ka bang ito na ang lahat? Opo, ma'am, sagot ng lalaki. Lina Reyes, walang social media account, walang anumang record ng trabaho sa Maynila sa nakalipas na 2 taon. Halos parang multo. Pero nahukay ng tao ko sa probinsya nila ang isang lumang balita. Binuksan ni Clara ang isa pang envelope na nasa mesa. Sa loob ay isang lumang clipping mula sa isang lokal na dyaryo at isang kopya ng isang death certificate. Isang nisang ngiti, isang damdang ngiting malademonyo, ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Clara. Perpekto, bulong niya. Salamat sa iyong serbisyo. Sa mansyon, si Miguel naman ay lalong naguguluhan. Napapansin niya ang tensyon sa pagitan ni Lina at Clara. Pero hindi niya ito lubusang maintindihan. Ang mas nakakagulo sa kanyang isip ay ang kanyang sariling damdamin para kay Lina. Isang gabi, sinubukan niyang hanapin ang pangalan ni Lina sa internet. Lina Reyes. Pero libo-libong resulta ang lumabas. Sinubukan niyang ilagay ang pangalan ng probinsya na nakasulat sa biodata nito. Pero wala pa ring malinaw na impormasyon. Para siyang isang multo, gaya ng sinabi ng investigador, isang misteryo. At imbes na matakot, mas lalo lamang siyang naakit. Kinabukasan, sa hapagkainan, habang nag-aalmusal silang tatlo, si Miguel, si Clara at si Angelo sa kanyang high chair, sinimulan ni Clara ang kanyang plano. Hi! Naku Miguel, naaawa talaga ko sa kaibigan kong si Beatrice, sabi niya habang naglalagay ng jam sa kanyang tinapay. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Miguel. Ang atensyon ay nasa pagsubo ng pagkain kay Angelo. Yung bago niyang yaya. Akalain mo, nalaman nilang may pinagdadaanan pala. May psychological baggage, ika nga. Nakakatakot, di ba? Paano mo ipagkakatiwala ang anak mo sa isang taong hindi mo naman lubusang kilala ang nakaraan? Tumingin siya kay Lina na tahimik na nakatayo sa gilid, handang punasan ang bibig ni Angelo. Hindi kumibo si Miguel, pero naramdaman ni Lina ang pagbabago sa hangin. Hindi pa tapos si Clara. Kinuha nito ang kanyang tablet na nakapatong sa mesa. Speaking of the past, tingnan mo itong nabasa ko online. Isang lumang news article. Nakakaawa naman yung nanay dito. Isang trahedya. Ipinakita niya ang screen kay Miguel. Isang artikulo mula sa isang maliit na online news site sa probinsya. Ang headline, Batang lalaki, nalunod sa ilog. Kapabayaan ng ina, sinisisi. Napatigil si Miguel sa pagsubok kay Angelo. Kinuha niya ang tablet. Habang binabasa niya ang mga detalye, ang kanyang noo ay dahan-dahang kumunot. Nakakatakot talaga kapag ang isang taong may ganitong klaseng nakaraan ay nasa paligid ng mga bata, hindi ba? Patuloy ni Clara. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Imagine the trauma. Baka hindi na siya mentally stable. Binalik ni Miguel ang tablet kay Clara. Ang mga mata niya ay madilim at hindi mabasa. Tumingin siya kay Lina na nooy nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay maputlang-maputla na parang papel. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Narinig niya ang pangalan ng kanyang anak sa artikulo.
Nakita niya ang kanyang pangalan. Nanginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, pero walang boses na lumalabas. Ibinaba ni Miguel ang kutsara. Ang tingin niya ay nakapako na ngayon sa kanyang pinsan. Ang boses niya ay mahinahon, pero may nakatagong panganib. Clara, simula niya. Saan mo nakita ang article na to? Sinubukang ngumiti ni Clara. Nag-browse lang ako, Miguel. It just popped up. Why? Tinitigan siya ni Miguel ng matagal, na parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang tanong ni Miguel ay parang isang matulis na patalim na nakatutok sa leeg ni Clara. Nag-browse lang ako. Mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakita ang inosente niyang ngangiti. Alam mo naman, minsan may mga random suggestions lang. Nakita ko lang, naawa ako. Hindi inaalis ni Miguel ang titig niya. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ang probinsya ni Lina ay isang maliit at hindi kilalang lugar. Imposibleng basta na lang mag-pop up ang isang lumang balita mula roon. Pero wala siyang pruweba. Sa ngayon, tapusin na natin ang almusal, sabi na lang niya. Ang boses ay walang emosyon, pero ang pinsala ay nagawa na. Ang buong araw ay naging isang impyerno para kay Lina. Ang mga salita sa headline, kapabayaan ng ina, ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang isipan. Ang mga tingin ni Sir Miguel ay tila nagbago. Hindi ito galit, hindi rin awa. Ito ay isang bagay na mas masakit. Pagdududa. Ang tiwalang unti-unti nilang binubuo ay tila gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lina sa kanyang kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero ang nakikita niya lang ay ang madilim at mabilis na agos ng ilog. Ang maliliit na kamay ng kanyang anak na kumakapit sa kanya, ang kanyang sariling sigaw na nilalamon ng hangin. Marco, anak. Napabalikwas siya ng bangon, humihingal. Ang dibdib ay sumisikip. Pawis na pawis ang kanyang noo at likod. Isang panaginip. Ang parehong masamang panaginip na dumadalaw sa kanya gabi-gabi sa loob ng 2 taon. Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit. Nandoon pa rin. Sariwa pa rin. Ang pinto ng kanyang kwarto ay marahang bumukas. Lina? Ang boses ni Miguel ay puno ng pag-aalala. Nakatayo siya doon, nakasuot ng pajama. Ang buhok ay bahagyang magulo. Okay ka lang ba? Narinig kitang sumigaw. Agad pinunasan ni Lina ang kanyang mga luha. Sir, pasensya na po. Masama lang po ang panaginip ko. Lumapit si Miguel at umupo sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang nakikita niya ay isang babaeng nasasaktan. Isang babaeng may pasan na hindi niya kayang hulaan ng bigat. Gusto mo bang pag-usapan? Mahina niyang tanong. Umiling si Lina. Nakayuko. Huwag po, sir. Ayos lang po ako. Sa isang iglap, sa gitna ng kanilang katahimikan, naramdaman ni Miguel ang isang hindi mapigilang pagnanais na aluin ito. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang balikat nito. Ang init ng kanyang palad ay tila tumagos sa manipis na tela ng damit ni Lina, nagpapadala ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Nag-angat ng tingin si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng dim light ng kwarto, ang lahat ng pader na kanilang itinayo sa pagitan ng kanilang mga sarili ay tila gumuho. Wala ang CEO, wala ang caregiver, tanging isang lalaki at isang babae na parehong may dalang kalungkutan. Hinila siya ni Miguel papalapit at niyakap. Isang yakap na hindi niya inasahan. Isang yakap na puno ng pag-unawa, walang paghusga. Sa simula, nanigas ang katawan ni Lina. Pero ang init at ang ligtas na pakiramdam sa mga bisig ni Miguel ay napakakomportable. Unti-unti siyang nag-relax
at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Hinayaan ang sariling umiyak ng tuluyan. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Miguel sa kanyang likod. Halos ikwento na niya. Halos sabihin na niya ang lahat. Pero pinigilan siya ng takot. Paano kung pagkatapos niyang sabihin ang lahat, ay pandidirian siya nito? Kamumuhian? Kinabukasan, ang init ng sandaling iyon ay napalitan ng isang malamig na distansya. Pareho silang naging alanganin, hindi alam kung paano kikilos pagkatapos ng nangyari. At si Clara, na tila isang buwitreng nagmamasid, ay nakita ang pagkakataong ito para kumilos. Hapon na. Si Lina ay nasa playroom. Pinapanood si Angelo na sinusubukang tumayo habang nakahawak sa isang maliit na upuan. Lumabas siya saglit para kumuha ng baso ng tubig sa kusina. Wala pang 1 minuto. Pagbalik niya, nakita niya si Clara na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap si Angelo na umiiyak. Anong nangyari? Sigaw ni Lina, agad na lumapit. My God, Lina! Saan ka ba nanggaling? Sigaw pabalik ni Clara. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring takot. Naiwan mo siyang mag-isa. Nahulog siya sa sahig. Paano kung nabagok ang ulo niya? Ang sahig ng playroom ay nababalutan ng makapal at malambot na rubber mat. Imposibleng masaktan ng grabe si Angelo sa pagkakabagsak. Pero ang eksena ay perpektong itinanghal ni Clara. Sakto namang dumating si Miguel na narinig ang sigawan. Nakita niya si Clara na inaalo, ang umiiyak na si Angelo, at si Lina na nakatayo roon, mukhang natataranta. Anong nangyari dito? Tanong ni Miguel. Ang boses ay matigas. Miguel, thank God you're here. Sabi ni Clara, tumatayo. Iniwan ni Lina si Angelo na mag-isa. Pagdating ko, nakita ko na lang siyang umiiyak sa sahig. Humarap si Miguel kay Lina. Ang pagdududa na nakita niya kahapon ay naroon na ulit, 10 beses na mas matindi, na pinalakas pa ng takot para sa kanyang anak. Ang alaala ng news article ng kapabayaan ay sariwang-sariwa sa kanyang isip. Totoo ba to, Lina? Sir, kumuha lang po ako ng tubig. Wala pa pong 1 minuto. 1 minuto ay sapat na para mangyari ang isang aksidente. Putol ni Miguel. Ang boses niya ay tumaas sa unang pagkakataon. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pinagkatiwalaan kita, Lina. Paano mo nagawang maging pabaya ng ganito? Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Lina. Ang sakit. Higit pa sa sakit na dulot ng kanyang masamang panaginip. Dahil ang sakit na ito ay nanggagaling sa taong unti-unti na niyang tinitigan niya si Miguel, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Ang tiwalang pinakaiingat-ingatan niya, ang kapirasong pag-asa na kanyang pinanghawakan ay dinurog nito sa isang iglap. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar kung saan wala siyang tiwala. Sa isang boses na basag at puno ng sakit, sinabi niya ang mga salitang kinatatakutan nilang pareho. Kung wala po kayong tiwala, siguro, mas mabuting umalis na lang ako. Ang mga salitang binitawan ni Lina ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Miguel mula sa kanyang pagkabulag sa galit. Umalis? Ulit niya. Tila hindi makapaniwala. Tumalikod si Lina. Hindi na kayang harapin ang mga mapanghusgang mata sa silid na yon. Nagsimula siyang maglakad palabas ng playroom. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Naiwan si Miguel na nakatayo, tulala. Sa isang tabi, si Clara ay may isang munting nanggiti ng tagumpay sa kanyang labi. Pero ang ngiting iyon ay agad naglaho nang marinig niya ang sinabi ni Miguel. Clara, iwan mo muna kami. Pero Miguel, ang bata, I said leave us. Marin niyang sabi. Ang boses ay hindi nagiiwan ng puwang para sa anumang argumento. Walang nagawa si Clara kundi ang ibigay si Angelo kay Miguel
at lumabas ng silid. Ang kanyang plano ay hindi nangyari ayon sa inaasahan niya. Nang sila na lang ni Angelo ang natira, niyakap ni Miguel ang kanyang anak. "Patawarin mo si Daddy," bulong niya. Ang yak ng bata ay unti-unti nang humihina. Isang bagay ang hindi tama. Bakit parang napaka-calculated ng lahat? Bakit eksaktong dumating si Clara sa sandaling iyon? Bakit eksakto siyang dumating nang mangyari ang lahat? Dala-dala si Angelo, pumunta siya sa kanyang opisina. Binuksan niya ulit ang kanyang computer at ni-rewind ang recording ng security camera sa playroom. At doon, nakita niya ang lahat. Nakita niya si Lina na lumabas. Pagkatapos ng ilang segundo, pumasok si Clara. Tumingin ito sa kaliwat kanan na parang siguradong walang nakakakita. Marahan niyang itinayo si Angelo, na nooy masayang naglalaro, at dahan-dahan niyang binitiwan. Hindi ito malakas na pagbagsak. Ito ay isang pagbagsak na sapat lang para umiyak ang isang sanggol. Pagkatapos ay nakita niya itong lumuhod at nagsimulang sumigaw. Eksakto sa sandaling narinig niya ang mga yabag ni Miguel na papalapit. Isang perpektong pagtatanghal. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katauhan ni Miguel. Galit hindi lang kay Clara, kundi sa sarili niya. Paano niya nagawang pagdudahan si Lina? Paano niya nagawang maniwala sa isang kasinungalingan? Hinusgahan niya ito base sa isang nakaraang hindi niya naiintindihan. Isang sakit na hindi niya alam ang lalim. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Karga pa rin si Angelo at hinarap si Clara na naghihintay sa sala. "Nakita ko ang lahat sa CCTV, Clara," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ang mukha ni Clara ay biglang namutla. "Miguel, I don't know what you're talking about." "Huwag ka nang magpanggap," putol ni Miguel. "Nakita ko ang ginawa mo. You staged everything. Para ano? Para mapaalis si Lina? Ginagawa ko lang to para sa'yo. Para sa pamilya natin." Sigaw ni Clara. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. "Hindi siya nararapat dito, Miguel. Isa siyang..." "Tumigil ka na," sabi ni Miguel. Ang tingin niya ay kasing talim ng kutsilyo. "Tapos na tayo, Clara. Bukas na bukas din, aalis ka sa bahay na to." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang umakyat sa itaas. Kailangan niyang mahanap si Lina. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bukas ito. Pagpasok niya, nakita niya si Lina sa tabi ng bintana. Ang mga gamit nito ay nakalagay na sa isang maliit na bag sa ibabaw ng kama. Nag-aayos na ito para umalis. "Lina," sabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay tuyo na. Pero ang pamumula ay nagsasabing kanina pa ito umiiyak. "Sir, aalis na po ako." "Hindi," sabi ni Miguel lumalapit. "Huwag kang umalis." "Bakit po? Para ano pa? Para husgahan niyo ulit sa susunod na may mangyari?" "Patawad," sabi ni Miguel. Ang salita ay puno ng bigat at pagsisisi. "I'm sorry, Lina. Nagkamali ako. Nabulag ako ng takot." Mga kasinungalingan ni Clara. Inilapag niya si Angelo sa kama. Ang bata, na tila naiintindihan ng tensyon, ay gumapang palapit kay Lina at niyakap ang binti nito. "Nakita ko ang video." Pagpapatuloy ni Miguel. "Alam ko na ang totoo." Tumingin si Lina kay Angelo. Pagkatapos ay kay Miguel. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. "Hindi ko kasalanan," bulong ni Lina. Hindi lang para kay Miguel, kundi para na rin sa sarili. "Ang nangyari noon, hindi ko kasalanan." "Alam ko," sagot ni Miguel. "At patawarin mo ako dahil kahit sa isang saglit, pinaramdam ko sa iyo na kasalanan mo." Lumapit pa siya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga tuhod. Inabot niya ang kamay nito. "Please,
Stay. Kailangan ka ni Angelo. Kailangan kita. Ang huling dalawang salita ay binitawan niya ng mahina na tila isang sikretong na ngayon lang niya inamin sa sarili. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lahat ng sakit, pagdududa at galit ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang emosyon na pareho nilang kinatatakutan at inaasam. Dahan-dahan, inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Ipinikit ni Lina ang kanyang mga mata. Naghihintay. Ang kanilang mga labi ay 1 pulgada na lang ang layo. Ring! Ring! Ang malakas na tunog ng cellphone ni Miguel ang biglang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Pareho silang napapitlag. Agad na lumayo si Miguel at kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Isang paalala mula sa kanyang kalendaryo. Company Anniversary Gala. Saturday. Imperial Mansion. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Clara na nakatayo sa may bahagyang bukas na pinto. Pinapanood silang dalawa. At sa mga labi nito, may isang nangiting nagbabadya ng isang mas malaking bagyo na paparating. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang kakaibang tensyon. Si Clara ay nanatili sa mansyon sa pakiusap na rin ng mga magulang ni Miguel na darating para sa party, na hindi alam ang tungkol sa mga nangyari, ngunit ang kanyang kilos ay nagbago. Hindi na siya palihim na gumagawa ng masama. Sa halip, siya ay naging sobrang bait, sobrang matulungin kay Lina na mas lalong nakakabahala. Para itong isang ahas na naghihintay lang ng tamang tiyempo para manuklaw. Samantala, ang muntik na halik sa pagitan ni Miguel at Lina ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang tulay sa pagitan nila. Hindi na sila amo at empleyado lamang. Mayroon ng lalim, mayroon ng pag-iingat, mayroon ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Dumating ang gabi ng party. Ang buong mansyon ay nabago. Ang mga kasangkapan ay inayos. Ang mga ilaw ay pinalitan ng malalambot na liwanag mula sa mga chandelier at kandila. Ang hangin ay puno ng tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at pabango. Nakatayo si Lina sa isang sulok malapit sa hagdan. Suot ang isang simpleng itim na bestida na ipinahiram sa kanya ng isa sa mga kasambahay. Pakiramdam niya ay isa siyang uwak sa gitna ng mga magagarang pabo. Ang lahat ng mga bisita, mga business tycoon, mga politiko, mga socialite, ay nakasuot ng mga nagniningning na gowns at mga perpektong tuxedo. Hinahanap ng kanyang mga mata si Sir Miguel at nakita niya ito. Nasa gitna ng mga bisita, ang sentro ng atensyon. Napakagwapo nito sa kanyang itim na suit, nakikipag-usap at nakikipagtawanan. Tila milya-milya ang layo nito sa kanya. Tila kabilang ito sa isang mundo kung saan hindi siya kailanman magiging bahagi. Naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. "You look beautiful, Lina." Si Miguel. Nakangiti ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang parehong init na naramdaman niya sa kwarto noong gabing iyon. "Sir, hindi po yata ako bagay dito." Nahihiya niyang sabi. "You belong here as much as anyone else," sabi ni Miguel. At sa harap ng daan-daang mga mata na nakatingin, kinuha nito ang kanyang kamay. "Halika, may ipapakilala ako sa iyo." Ipinakilala siya nito sa kanyang mga magulang. Mga matatandang imperial na sa simula ay may pagtataka sa kanilang mga mata. Ngunit nang ikwento ni Miguel kung paano niya pinatahan si Angelo, ang pagtataka ay napalitan ng pasasalamat. Sa buong gabing iyon, hindi umalis si Miguel sa kanyang tabi. Inalok niya ito ng inumin, ipinagkuha ng pagkain, at palaging may isang kamay na nakahawak sa kanyang likod, na tila sinasabing, "Nandito ako. Ligtas ka." Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Lina na siya ay masaya. Naramdaman niyang baka may pag-asa pa. Pero sa kabilang dako ng ballroom, pinapanood sila ni Clara. Bawat ngiti, bawat hawak ng kamay,
Bawat tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito na ang gabi. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang mamahaling gown at lumapit sa event coordinator. May ibinulong siya dito at pagkatapos ay umakyat sa maliit na entablado kung saan nakatayo ang mikropono. "Excuse me everyone, may I have your attention please?" Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumahimik ang lahat. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. "I just want to say a few words," sabi niya. Ang nangiti ay perpekto. "Tonight, we celebrate the success of Imperial Corp. But as we all know, a man's greatest success is not his company, but his family. And the safety of that family is paramount." Tumingin siya ng diretso kina Miguel at Lina. "That's why tonight, I feel it is my duty as a concerned family member to share something very important. A story about trust and the dangers of a hidden past." Naramdaman ni Lina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya ng mas mahigpit. Anong ginagawa niya? Bulong nito. Sa likod ni Clara, isang malaking projector screen na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng kumpanya ang biglang umitim. At pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Ang pamilyar na headline mula sa isang lumang news article. "Batang lalaki, nalunod sa ilog, kapabayaan ng ina, sinisisi." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang babaeng tinutukoy sa article na ito, patuloy ni Clara, ang boses ay puno ng pekeng awa at drama, ay kasama natin ngayong gabi. Isang babaeng nagtago ng kanyang madilim na sekreto. Isang babaeng pinagkatiwalaan ng aking pinsan para alagaan ang kanyang nag-iisang anak. Itinuro niya si Lina. Siya po si Lina Reyes, ang ina na dahil sa sariling kapabayaan ay namatayan ng anak. Ang lahat ng ilaw ay tila nakatutok kay Lina. Ang lahat ng mga mata, ang lahat ng mga bulungan. Pabaya. Diyos ko, totoo ba to? Paano niya nagawang magsinungaling? Kawawang Miguel. Kawawang bata. Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Hindi siya makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang ballroom ay tila umiikot. Binitiwan niya ang kamay ni Miguel. Ang init at seguridad na naramdaman niya kanina ay naglaho na. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makatakas. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Tinatawag ni Miguel ang kanyang pangalan, pero hindi niya ito pinansin. Tumakbo siya palabas ng mansyon, palabas ng gate. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang isang madilim na kalsada. Doon, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, napaluhod siya sa basang semento. At sa wakas, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit, ng kahihiyan, at ng isang pusong muling nadurog. Naiwan si Miguel sa gitna ng ballroom na puno ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Ang mga tingin ng mga bisita, mga tingin ng awa, ng paghusga, ng pagkamausis, ay parang mga matutulis na bagay na tumutusok sa kanya. Ang pangalan niya ay tinatawag ng kanyang mga magulang, ng mga kasosyo sa negosyo, pero hindi niya sila marinig. Ang tanging nakikita niya ay ang bukas na pinto kung saan huling dumaan si Lina, at ang entablado kung saan nakatayo si Clara. May bakas pa rin ang tagumpay sa kanyang muka. Ang itsurang iyon, ang mapanlinlang na ngiti na yon. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Miguel. Hindi ito pagsisisi, hindi ito kalungkutan. Ito ay purong galit. Tila isang kidlat na tumama sa kanya. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. "I off niyo yan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong silid. Mas malakas pa sa musika at mga bulungan. Itinuro niya ang projector screen kung saan nakapaskil pa rin ang kasinungalingan.
Agad na kumilos ang mga staff. Namatay ang screen. Humarap si Miguel sa mga gulat na bisita. "The party is over. Salamat sa pagdating ninyong lahat." Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Ang awtoridad sa kanyang boses ay sapat na para maintindihan ng lahat na kailangan na nilang umalis. Nagsimulang maglakad ang mga tao palabas, nag-iiwan ng isang ballroom na puno ng tensyon. Bumaba si Clara sa entablado. Sinalubong siya ni Miguel sa gitna ng sahig. "Miguel, darling, ginawa ko lang kung anong tama." "Anong karapatan mo?" Putol ni Miguel. Ang bawat salita ay mababa at nanggigigil. "Anong karapatan mong sirain ang buhay ng isang tao sa harap ng lahat?" Isang tao? Miguel, isa siyang pabayang ina. Isang sinungaling. "Ang tanging sinungaling na nakikita ko dito ay ikaw," sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang pagbagsak ni Angelo Ipemamangelo sa playroom, ang nawawalang gatas. Lahat ng yun ay gawa mo, hindi ba? Sa galit at pagkabigo na hindi niya nakuha ang reaksyong inaasahan niya mula kay Miguel, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Clara. "Oo, ako nga ang gumawa noon. Ginawa ko ang lahat ng yon. At alam mo kung bakit? Dahil ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang nararapat para sa'yo, para kay Angelo, hindi isang hamak na probinsyana na may madilim na nakaraan." Ang anim na yaya, bulong ni Miguel, habang ang huling piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isip. "Oo," sigaw ni Clara. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot na ng puot. "Ako ang dahilan kung bakit sila umalis. Gumawa ako ng mga paraan para hindi sila magtagal dahil alam kong ako ang itinakda para sa pamilyang ito." Isang nakakabinging katahimikan. Tinitigan ni Miguel si Clara, hindi na galit, kundi may halong awa at pandidiri. "Tapos na ako sa'yo." Lumapit ang mga magulang ni Miguel. "Anak, umalis ka sa pamamahay ko, Clara," sabi ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa babaeng sumira sa lahat. "At mula sa araw na ito, hindi na kita pamilya." Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang naiwan ay si Clara, na umiiyak sa gitna ng walang taong ballroom habang inaalo ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Nilapitan siya ng kanyang ina. "Miguel," ang babae. "Kailangan ko siyang hanapin, ma," sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Kung gayon, hanapin mo siya, anak," sabi ng kanyang ama, na nakita ang lahat sa mga mata ng anak. "Iuwi mo siya." Hindi na nagsayang ng oras si Miguel. Kumaripas siya ng takbo palabas ng mansyon, hindi alintana ang malakas na ulan, na agad bumasa sa kanyang mamahaling suit. Sumakay siya sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina, ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada. Habang nagmamaneho siya sa madilim at basang mga kalye ng Forbes Park, kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Lina. Nag-ring ito, 1, 2, 3. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring, ring, ring. Voicemail. Ibinagsak niya ang kanyang palad sa manibela. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay bumabalik. Mas matindi pa kaysa noong umiiyak si Angelo. Binuksan niya ang bintana, hinayaan ang ulan na pumasok at basain ang kanyang mukha. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng unos sa labas, at sa loob niya, isinigaw niya ang pangalan nito sa kadiliman. "Lina, nasaan ka?" Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa balat ni Lina ay tila maliliit na yelo, ngunit hindi nito matalo ang lamig sa loob ng kanyang puso. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na pilit niyang tinatakasan sa kanyang isipan sa loob ng 2 taon. Ang sementeryo. Basang-basa, nanginginig, hinanap niya ang isang pamilyar na pangalan sa hanay ng mga puting lapida. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, natagpuan niya ito. Marco Reyes. Isang anghel na nagbalik sa langit. Napaluhod siya sa basang damo,
Hinahaplos ang malamig na marmol na tila hinahaplos niya ang pisngi ng kanyang anak. Anak, patawarin mo si nanay. Hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa walang tigil na ulan. Patawarin mo ako, Marco, kung naging pabaya ako. Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas. Dito, sa harap ng kanyang nakaraan, ibinuhos niya ang lahat. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pangungulila na kinimkim niya sa loob ng 2 taon. Sinubukan ko, anak, patuloy niya. Sinubukan kong magsimula ulit. Akala ko kaya ko na. Pero mali pala ako. Ang anino mo, ang sakit. Sinusundan pa rin ako. Hindi ko na alam kung paano, Marco. Pagod na si nanay. Isinubsob niya ang kanyang noo sa malamig na lapida at doon umiyak ng umiyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa lamig at sa bigat ng kanyang kalungkutan. Samantala, si Miguel ay paikot-ikot pa rin sa walang lamang mga kalsada. Saan? Saan siya maaaring magpunta? Isang babaeng walang ibang kakilala sa Maynila. Saan siya tatakbo? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga salita mula sa biodata ni Lina. Address: St. Peter Memorial Park, Probinsya. Ang address ng kanyang namayapang anak. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang inikot ang manibela at pinatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na memorial park sa syudad. Isang sugal, isang malayong tiyansa, pero ito na lang ang pag-asa niya. Ipinark niya ang kotse sa labas ng gate at tumakbo papasok. Hindi alintana ang ulan at putik. Lina! Sigaw niya. Lina! Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang lagaslas ng ulan. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno, nakita niya ang isang anyo. Isang babaeng nakaluhod sa harap ng isang puntod, basang-basa, nanginginig, wasak. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat, na tila ayaw niyang sirain ang sagradong sandali. Tumigil siya sa kanyang likuran, pinapanood ang pagyanig ng mga balikat nito sa bawat hikbi. Binuksan niya ang payong na dala niya at itinapat ito sa kanilang dalawa, isang munting silong mula sa bagsik ng kalangitan. Naramdaman ni Lina ang pagtigil ng ulan sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. At nakita niya si Miguel, nakatayo, basang-basa rin, hawak ang isang payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang emosyon na sumasalamin sa sarili niyang sakit. Sir! Miguel! Pagtatama nito, ang boses ay malumanay. Umupo si Miguel sa tabi niya sa basang damuhan. Hindi na alintana ang mamahaling suit na suot. Pareho silang nababalutan ng katahimikan. Tanging ang tunog lang ng ulan sa payong ang maririnig. Patawarin mo ako, Lina. Basag ni Miguel sa katahimikan. Sa lahat ng sakit na idinulot sa iyo ng pamilya ko, nang dahil sa akin. Umiling si Lina. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, giit ni Miguel. Dahil hinayaan kong mangyari, dahil nagduda ako, dahil hindi kita ipinagtanggol kaagad. Tumingin siya sa pangalan sa lapida. Siya ba? Tumango si Lina, muling bumalong ang mga luha. Hindi ka pabayaan ng pumatay sa kanya, bulong ni Miguel. It was an accident, at ang aksidente, walang sinisisi. Ang pagmamahal ng isang ina, hinding-hindi magiging kapabayaan. Hinawakan niya ang kamay ni Lina. Malamig ito na parang yelo. Pinatahan mo ang anak ko, Lina. Tinuruan mo siyang ngumiti ulit. Pinatahan mo ako. Pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga, ng pagmamahal. Hinilom mo ang bahay namin. Hinilom mo ako. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Huwag mong hayaang ang nakaraan mo ang magdikta kung sino ka. Hindi ka ang trahedya mo. Ikaw si Lina.
at mahal kita. Natigilan si Lina. Ang tatlong salitang yon ay tumagos sa kanyang puso, mas mainit pa kaysa sa araw. Mahal kita, ulit ni Miguel, mas may diin. Mahal ko ang katatagan mo. Mahal ko ang kabutihan mo. Mahal ko ang mga sugat mo. Dahil ang mga sugat na yan ang nagpatunay kung gaano kakatibay. At kung papayagan mo ako, gusto kong tulungang hilumin ang mga yan. Miguel, bumalik ka na sa amin, Lina. Pakiusap niya. Hindi bilang caregiver, kundi bilang pamilya. Bilang ina ni Angelo. Bilang kabiyak ko. Iyon na, ang alok na hindi niya kailanman inasahan. Ang pangarap na hindi niya inakalang posible. Sa gitna ng sementeryo, sa ilalim ng ulan, sa harap ng kanyang masakit na nakaraan, si Lina ay binigyan ng isang pagpipilian para sa kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel. Nakita niya ang katapatan. Nakita niya ang pag-asa. Nakita niya ang isang bagong simula. At sa unang pagkakataon, pinili niyang patawarin ang sarili. Dahan-dahan, tumango siya. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, hindi ka na mag-iisa. Isang yakap na nangangakong poprotektahan siya mula sa lahat ng unos. Umuwi na tayo. Bulong ni Miguel sa kanyang buhok. Sa ating tahanan, makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintanang salamin ng Imperial Mansion, ngunit hindi na ito nag-iiwan ng malamig na pakiramdam. Ang dating parang museo na kabahayan ay puno na ngayon ng init at buhay. Sa malawak na hardin, ang malakas na halakhak ng isang bata ang nangingibabaw. Dahan-dahan lang, Angelo, sigaw ni Lina habang natatawang pinapanood ang bata na sinusubukang maglakad sa damuhan. Hawak-hawak nito ang mga kamay ng kanyang ama. You can do it, champ! Sabi naman ni Miguel. Ang kanyang mamahaling office polo ay bahagyang lukot na dahil sa paglalaro. Binitiwan niya ang isang kamay ni Angelo. Humakbang ang bata. 1, 2, 3. At pagkatapos ay nawalan ito ng balanse at napaupo sa malambot na damo, pero sa halip na umiyak, tumawa ito ng malakas. Lumapit si Lina at niyakap ang bata. Ang galing-galing naman ng baby ko. Umupo si Miguel sa tabi nila. Pinunasan ng kaunting dumi sa pisngi ni Angelo. Manang-mana sa akin, mayabang niyang sabi. Inirapan siya ni Lina ng pabiro. Sa akin kaya siya nagmana ng determinasyon. Sa akin ang good looks. Ganti ni Miguel. At pagkatapos ay kinindatan siya. Isang pamilyar at masayang tawanan ang namagitan sa kanila. Ang mga ganitong sandali ay naging pang-araw-araw na sa mansyon. Ang dating tahimik at malungkot na CEO ay natutong maging isang ama, isang asawa. At ang dating babaeng tumatakbo sa kanyang nakaraan ay natagpuan ng kanyang tahanan. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Nakita niya ang pangalan ng kanyang vice-presidente sa screen. Dati, sasagutin niya ito kahit anong oras. Ngayon, pinatay niya ang tawag. Hindi ba importanteng yan? Tanong ni Lina. Mas importante to, sagot ni Miguel. Itinaas ang kamay ni Lina at hinalikan ito. I'm busy with family matters. Mamaya-maya, lumapit ang isang kasambahay. May dalang isang sulat para kay Lina. Ano yan? Tanong ni Miguel. Hindi ko alam, sagot ni Lina habang binubuksan ito. Nagmula ito sa isang hindi pamilyar na address. Habang binabasa niya ang laman, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat. Sinong nung nagsulat? Ang nanay ng isa sa mga dating yaya ni Angelo. Sabi ni Lina, hindi makapaniwala. Nagsosorry siya. Nalaman daw niya ang ginawa ni Clara. Sinabi raw ng anak niya na si Clara pala ang may pakana ng lahat ng aksidente noon para mapaalis sila. Nagpapasalamat siya sa akin. Dahil sa akin daw, nalaman nila ang totoo. Ipinakita niya ang sulat kay Miguel. Matapos ang eskandalo sa party, maraming katotohanan ang lumabas. Si Clara ay ipinadala ng kanyang mga magulang sa ibang bansa to cool off. Pero ang totoo,
Ito ay isang paraan para takasan ang kahihiyan. See? Sabi ni Miguel, hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi ka lang nagdala ng kapayapaan sa bahay na to, nagdala ka rin ng hustisya. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin si Angelo, magkatabi silang nakatayo sa tabi ng kuna. Ang bata ay mahimbing na natutulog, isang maliit na anghel. Walang salitang nagsimulang kumanta si Lina, ang Oyayi. Pero ngayon, hindi na ito puno ng kalungkutan. Ang himig ay pareho, pero ang damdamin ay iba na. Puno na ito ng pagmamahal, ng kapayapaan, ng pasasalamat. Niyakap siya ni Miguel mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Lina. Sabay nilang pinanood ang kanilang natutulog na anak. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap ay nagsalubong sa payapang sandaling iyon. Naaalala ko pa, noong una, kitang narinig na kantahin yan. Bulong ni Miguel. Akala ko isa kang anghel na ipinadala para sagipin ako. Ngumiti si Lina at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Miguel. Siguro, pareho lang tayong naliligaw noon at tinulungan lang nating hanapin ng isa't isa ang daan pauwi. Hinalikan ni Miguel ang kanyang buhok. Ang amoy nito ay mas masarap pa sa alinmang pabango sa mundo. Naramdaman niya ang pagtibok ng puso nito na kasabay ng sa kanya. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Lumingon si Lina para harapin siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilaw mula sa labas. Hinawakan niya ang pisngi nito. Basta't kasama kita. Sagot niya, handa ako sa lahat. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa isang silid na dati puno ng yak at desperasyon, isang halik ang nagpatunay na ang isang bagong simula ay hindi lang posible, kundi ito na ang kanilang matamis at pinag-isang katotohanan.